guys, in today's video ay ating titignan ang isang bagong lending application na nakita ko na naman guys sa Facebook and even sa Play Store guys. And take note, nagpapautang daw sila up to 10,000 pesos ayon sa kanilang ads guys. But before we download guys ay kailangan muna nating silipin or kailangan ko munang silipin para sa inyo para tingnan natin kung goods ba silang utangan or hindi. Before we go on sa review guys, ay kung sino man ang hindi pa nang subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, i-hit ang bell button para ma-update kayo sa upcoming videos and tutorials. And of course, mag-comment sa baba para mapabilang kayo sa mga upcoming na pag-giveaways natin. Alright, welcome and welcome back sa ating channel. For today's video nga ay i-review natin ang isang lending application na naman guys na nagpapautang up to 10,000 pesos and tenure daw nito is up to 180 days. Pero wag muna kayo mag-download guys, atin munang silipin kung goods ba silang utangan or hindi. Ayan, so ayon sa ating lang ads guys, up to 10,000 pesos. Pero sa application guys, sabi dito 50,000 pesos ang pwede nating mautang sa kanila or mahiram sa kanila. Tech secure and compliant lending. Pero guys, tiningnan ko sa SEC ay wala po akong makita na lending application na nakapangalan dito or lending application na sa company nito. But anyway, titignan muna natin siya guys. So, need to help or want to know more, sabi dito, you're in the right place. So, tingnan natin guys. Alright, so ang lending application na ito ay si Cashpedia Online, Cashpedia or by Cashpedia Lending Incorporated na meron silang 4.7 stars and 2K reviews. So, di ba pag bago ng application, ba't ang daming mga nag-review? So, nakakapagtaka na yun guys. But anyway, ayan. So, click natin yung download. So, pagka-download guys, makikita natin quick application, flexible repayment, security assurance, and magbibigay tayo ng permission, ayan, sa mga SMS, location, device. So, hindi na yun bago guys. Camera, app usage. Then, hihinga sila guys ng phone number, active na phone number. Mag-send sila ng OTP. And then, mag-create tayo guys ng ating account sa kanila. But anyway, kung makikita nyo si screenshot guys, ang nagbigay po ng OTP ay si Lemon Loan. Tanggal siya sa Google Play Store and ngayon ay nagbabalik siya sa panibagong pangalan guys. So, sila po ang nagbigay sa akin ng OTP. 250,000 pesos nga daw yung ating pwedeng mahiram sa kanila. Click natin yung apply now. But anyway guys, approve pala ako sa loan application na ito. Up to 7 days nga lang yung loan term. Pero sabi dito up to 50,000 pesos. Click natin yung apply now. Hingi agad sila ng mga identity information syempre. So yung mga pa-ID, may mga ID na pwede dito ay si UMID, passport, driving license, SSS, PRC, postal, national ID, physical card or electronic, pwede daw sa kanila, GSIS, PhilHealth. So, sa akin guys, ginamit ko na lang yung PhilHealth. And upon picturing guys yung ating, nung pinicture natin yung ating ID ay na-capture po yung mga information. So, ulit-ulit kong sinasabi na mas magandang mag-research tayo ng mga loan application, manood tayo ng mga videong tulad nito guys. Para sa ganun guys, ay hindi po tayo basta-basta magbibigay talaga ng mga IDs tulad nito. Ayan, so makaka-capture agad-agad yung ID number, yung first names, last name, middle initial, and then yung birthday. So, yung residential address, marital status, educational level, credit cards, and hingi sila ng credit cards or kung mayroon kang credit card, ilagay mo lang dito, 1 or 2 or 0 na lang kung wala. Work information naman, hingi sila ng mga information ng ating industry classification, kung ano yung mga work natin, and then company name. Dito pala guys, kahit ilagay mo na self-employed or unemployed, ay kailangan mong maglagay ng mga information na ito guys, like work experience, monthly income, income frequency, payday 1, payday 2, company address, email, and hingi sila ng Viber account, Facebook, and alternate phone number. Pero optional yun guys. So, it's up to you kung in case na ila-download nyo to ay it's up to you kung ilalagay nyo or hindi. Pero since optional, pass tayo dun guys. Next is yung emergency contacts guys. Nangangailangan lang sila ng 2 na contact references. And yun na nga guys, reminder na pag naglalagay po tayo dito ay sabihan po natin yung mga ilalagay natin dito para in case na magtawag yung mga agent. Ayan is
at least na heads up po natin na nilagay po natin sila as contact references. Anyway, dalawa lang po ang kailangan dito, and then it's up to you guys kung maglalagay kayo ng additional na references kasi meron yung option na pwede tayong mag-add references. Pero for me, dalawa lang po ang aking nilagay. Next one is yung facial recognition, kung saan yung mga pa-selfie, ganyan. Meron siyang instruction kung saan ay pwede tayong mag-blink and then look left and right, ganun. And next one guys is ito na siya. So, apakadaling mag-apply dito. Ang bilis guys ng pag-fill up ng mga information, pa-selfie, and then picture ng ating ID. And ito na siya. Hindi na siya umikot ng gaya ng iba na magre-review ng 1 minute or seconds, ganun siya guys. Ito, presto. Andito na yung approved na amount. So, withdrawable amount, ayan. So, dyan si screenshot guys. Up to 5,000 peso. Ngayon is 2021. And sabi dito na repayment date natin is 27. So obviously guys, na 7 days po yung loan term ito. Hindi po siya 180 days talaga na binigay kanina or sinabi sa atin nung first time mag-fill up ng mga forms dito. Ayan. And service charge nito is 1,500. So sa akin guys, trinay ko na lang 1,000. So let's see guys. So pwede tayo guys na magpili kung 1,000, 2,000, 3,000, up to 5,000 pesos. So sa akin guys, try ko yung 1,000 pesos. So repayment amount 1,076. And repayment date nga, October 27. So kung magbilang tayo ngayon is 7 days talaga siya. And then service fee is 260. So tingnan natin guys yung repayment plan niya. So repayment amount 1,076, repayment date October 27, and sa repayment amount naman hanggang 6 term siya guys. Pero yung second, third, fourth, fifth, sixth term is 1 peso lamang po. So basically, pag nagbabayad po tayo or kung makapagbayad tayo, sa 27 is bayad na po yung ating jutang sa kanila. Yung service charge, andyan naman si screenshot guys. Service fee, 260. System service fee is 0. And then account maintenance is 85. And risk management fee, 175. And amount disbursed is 740. So, yun po yung matatanggap natin. 740. And after 7 days, magbabayad tayo ng 1,076. So, medyo malaki yung binawas. 1/4 of the money guys. Ayan. Anyway guys, dito sa application na ito guys is meron silang SEC registered number. Pero nung na-search ko guys, sinearch ko yung company name and even yung pangalan ng loan application and trinay ko na din yung SEC registered number nila is wala po talaga siya sa CI or sa SEC na website. So, alright guys, so ayun po si Cashpedia na Lemon Loan dati na nagpalit lang ng pangalan. And ulit-ulit kong sinasabi na hindi ko po siya maire-recommend. Pero nasa inyo pa rin guys kung yung case na talaga na kailangan nyo na is pwede kayo mag-apply. Pero siguraduhin guys na tayo po ay magbabayad on time para hindi po tayo mabulabog. Kasi I think and sure ako na 3 days before is magtatawag-tawag na yung mga agent dito hanggang sa due date po natin. And nakaka-stress yun guys. So that's it, our video for today, and I hope na nakatulong ang video ito sa mga naghanap utangan ngayong 2025 and ngayong Burr month. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!